Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa dalawang dakilang mga ina. Ngunit sa isang iglap, ang mga misis na ito ay naging biktima ng kasuklam-suklam na isang krimen. At ang nakakabigla pa sa kwentong ito, mismong mga mister nila ang sospek sa krimen. Isang misis nga mula sa Mandaue ang bigla na lamang nawala na parang bula. At makalipas ang ilang araw, natagpuan na lamang ang misis, subalit siya ay hindi nabuo. Pinaniniwalaan na ang kanyang labi ay natagpuan sa iba't ibang parte ng Cebu. Kaya naman binansagan siyang chop-chop lady ng Cebu. Pero sino nga ba ang babaeng ito at bakit niya iyon sinapit? At para nga simulan ang ating kwento ngayon, kilalanin natin si Angely Lopez Quintanar, 37 years old. Si Angely ay nagmula sa bayan ng Cebu at ipinanganak ng July 9, 1983. Real estate realtor ang trabaho ni Angely at mahilig siyang dumalo sa mga running event. Noon pa man mahilig na si Angely sa mga physical activity. Isa pa nga sa mga hilig gawin ni Angely ay ang pagbebake ng iba't ibang mga pastries. Si Angely ay mayroong ang pet dogs na kanyang mahal na mahal. Isa ding environmentalist si Angely at mahilig sa pag-e-exercise. Kalaunan nagkaroon nga ng asawa si Angely at ito ay si Harold Quintanar na kanyang nakilala sa real estate business. Si Harold ay nag-aaral sa University of San Jose Recoletos at nagtatrabaho ng ilang taon bilang sales consultant. Ang pagmamahalan nga ni Angely at Harold ay nagbunga ng isang anak na babae. Mahal na mahal ni Angely ang kanyang anak. At kahit na busy pa siya sa trabaho, hands-on mom si Angely. Ang pamilya ni Angely ay nakatira nga sa Deca Home sa Barangay Tipolo, Mandaue City. Nung una, masaya ang relasyon ni Angely at Harold. Ngunit ang tahimik na pamilya na mag-asawa ay nabulabog nang bigla na lamang nawala si Angely. October 18, 2020 nang huling nakausap si Angely ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Sinikap nila na hanapin ang babae sa iba't ibang lugar ngunit bigo ang mga kamag-anak ni Angely na siya ay makita. Kaya naman nanawagan ang pamilya ni Angely sa social media na kung sino man ang nakakakilala sa babae ay ipagbigay alam sa kanila. At October 21, 2020, makalipas ang ilang araw, nagtungo na ang pamilya ni Angely sa Subang Daku Police Station para i-report ang pagkawala ni Angely. Sinabi nga ng pamilya ni Angely na October 18 pa huling nakita ang babae at ito ay buhay pa. Nangako naman ang mga pulis na gagawin nila ang lahat para hanapin si Angely. Samantala, October 23, 2020 nang nakatanggap ng tawag ang mga pulis tungkol sa kakaibang bagay na natagpuan ng mga residente sa Uwano Wharf sa Barangay Look, Mandaue City. Agad-agad namang pumunta ang mga pulis sa nasabing lugar. At pagpunta nga ng mga pulis doon para siyasatin ang nasabing bagay na nakita ng mga residente, nabigla sila sa kanilang natagpuan. Parte kasi umano ng 10 tao ang nasa wharf. Agad namang dinala ng mga otoridad ang labi para sa pagkakakilanlan nito. October 24, 2020 naman nang nabulabog ang mga residente ng Barangay Talamban sa Mandaue matapos matagpuan ang parte ng labi sa isang creek. Agad na rumesponde ang mga pulis at maging sila ay nagulat sa kanilang natagpuan. Agad namang pumasok sa isip ng mga pulis na may kaugnayan ang natagpuang labi sa Barangay Look at maging sa Barangay Talamban. Pero palaisipan sa mga pulis kung sino ang labing nakita sapagkat hindi pa nakikita ang itaas na bahagi nito. October 31, 2020 makalipas lamang ang ilang araw, isang itaas na bahagi ng labi ang nakita naman ng mga residente sa Kabuhag Wharf sa Barangay Look, Mandaue City. Ipinagpalagay naman ng mga pulis sa punto na ito na ang natagpuang labi ay pagmamay-ari lamang ng iisang tao. Nagtulungan naman ang Talamban Police Station at Mandaue City Police para imbestigahan kung ano ang sinapit ng kawawang biktima at siya ay makilala. Nang araw na ito, tinawagan ng Subang Daku Police ang pamilya ni Angely para pumunta sila sa Talamban Police Station. At pagdating nga sa police station, ipinakita ng mga pulis sa pamilya ni Angely ang larawan ng labi na natagpuan sa iba't ibang lugar. Subalit dahil nga sa estado ng labi, hindi ganon kadali makilala ito.
At December 2020 nang nagdesisyon na ang pamilya ni Angie na sumailalim sila sa DNA test at ang labi na natagpuan. At makalipas lamang ng isang buwan, lumabas nga ang resulta ng DNA test. Sa test, nakumpirma nga na si Angelie ang hiwalay-hiwalay na labing natagpuan sa iba't ibang mga lugar. Gamit naman ang mga dental records ni Angelie, ikinumpira ito sa labi na natagpuan at ito nga ay nagmatch. Gulat na gulat at hindi makapaniwala ang pamilya ni Angelie bakit iyon nangyari sa babae. Wala naman daw itong kaaway at hindi kailanman nasangkot sa anumang gulo. Inutos nga ng pamilya ni Angelie ang mabilis na investigasyon para mahanap ang taong responsable sa karumal-dumal na krimen. Gumawa naman ang pamilya ni Angelie ng 2 donation account para panggasto sa naiwan nitong anak. Isang Facebook page din ang binuo na may pangalan na Justice for Angelie Lopez Quintanar. Sa investigasyon ng mga pulis, nakausap nila ang mga kaibigan ni Angelie na huli niyang kasama noong October 2020. Ang mga kaibigan na ito ay 2 mag-asawa na ang apelyido ay Guardo at Combista. Kasama ni Angelie ang kanyang anak na babae at nanatili sila sa bahay ng mga Guardo. October 18, 2020 nang inihatid ng mag-asawang Guardo at Combista sina Angelie at ang kanyang anak sa kanilang bahay sa Deca Homes. Nakita naman ng mag-asawang Guardo at Combista na ligtas namang nakauwi ang mag-ina ng araw na iyon. At dito na nga raw huling beses nakita ng mag-asawang Guardo at Combista si Angelie. Nakausap din ng mga pulis ang kapitbahay ni Angelie at fraternal brother ng kanyang mister na si Harold. Ang kapitbahay nga ay kinilalang si Mark din yan. Ayon kay Mark, madalas na mag-away sina Angelie at Harold. Naikwento daw ni Harold kay Mark na nahuli niya si Angelie na may kalaguyong lalaki sa mismong bahay pa nilang mag-asawa. Labis umanong nagalit si Harold kay Angelie nang nalaman na may kabit pala ang kanyang misis. Sinabi ni Mark sa mga pulis na huli niyang nakita si Angelie ng October 12, 2020. Ito nga ay habang naglalakad ang babae kasama ang kanyang anak. Makalipas naman ng 1 linggo, inimbitahan ni Harold si Mark na makipag-inuman. At habang nakikipag-inuman umano ang 2 lalaki, napansin ni Mark na may mga tape ang mga daliri ni Harold. Tinanong naman ni Mark si Harold kung bakit ganon ang kanyang daliri. Sumagot daw si Harold sa salitang Cebuano at sinabing para wala daw maiwan na fingerprint at walang maiwang mga ebidensya. Nalaman din ng mga pulis na may sinabi pala si Angelie sa kanyang mga kaibigan na kung may mangyari sa kanya, isa lang ang dapat na paghinalaan. Walang iba kundi ang kanyang mister. Nakuha din ng mga pulis ang impormasyon na 4 na araw iniwan ng mister ni Angelie na si Harold ang kanilang anak sa kaibigan nitong Indian national habang nawawala si Angelie. May nakuha ding record ang mga pulis na dati na palang kinasuhan ni Angelie si Harold ng violence against women and children. At nalaman din ng mga pulis na hindi pa man nakikilala ang hiwalay-hiwalay na labi na bilang si Angelie, lumipat na agad si Harold sa Argao, Cebu. Ayon sa mga pulis, sapat na ang lahat ng kanilang nakalap na mga ebidensya bilang circumstantial evidence para kasuhan ang asawa ng biktimang si Harold sa pagkamatay nito. Subalit tumagal ng ilang buwan bago nagkaroon ng usad ang kaso. Sapagkat hindi maiwasan ng pamilya ni Angelie na magalit dahil sa sobrang bagal ng usad ng kaso. Ay naman sa mga pulis, may proseso kasi sila na kailangan sundin sa investigasyon. February 2021 nang formal nang kinasuhan si Harold ng kapatid ni Angelie ng kasong parasite. June 1, 2021 matapos nga ang mahabang panahon ng investigasyon, sinabi ng mga pulis na nakitaan nila ng probable cause para sa kasong parasite ang asawa ng biktimang si Harold. Ito ay kahit na walang direktang ebidensya laban sa lalaki na nagsasabing pinatay niya ang asawa niyang si Angelie. Ayon sa mga otoridad, selos ang nakikita nilang motibo kung bakit pinatay ni Harold si Angelie. July 1, 2021 makalipas nga ang 9 na buwan, inaresto ng mga pulis si Harold Quintanar. Iginiit naman ni Harold na wala siyang kinalaman sa karumal-dumal na sinapit ng kanyang asawa. Sinabi pa nga ni Harold na mahal daw niya si Angelie at masakit daw para sa kanya ang sinapit ng kanyang misis. Ayon pa sa kanya na misinterpret umano ng kaibigan ni Angelie ang mga sinabi nito sa kanya.
Sinabi pa ni Harold na ang ibig sabihin ni Angeli sa sinabi nito sa kanyang kaibigan na kapag may nangyari sa kanya, si Harold ang dapat hanapin dahil nga asawa siya nito. At siya ang dapat sabihan kung may emergency mang mangyayari kay Angeli. Subalit kahit na ganon ang kanyang naging eksplenasyon, ikinulong pa rin si Harold matapos niyang sumailalim sa case arraignment. Wala namang lumabas na balita ng update sa naging hatol para kay Harold. Pero ayon sa ating batas, ang sinumang mapatunayan ng kasong parricide ay maaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Ang pangalawang biktima sa ating kwento ngayon ay nangyari sa Zamboanga, Sibugay. Isa sa residente ng mabuhay sa Zamboanga, Sibugay ay ang babae na si Erlinda Villaplana na kilala din bilang Neneng. Mula nga sa simpleng pamilya si Erlinda at nakatira sila sa Barangay Abunda. Malayo nga ang lugar ni na Erlinda sa bayan at motor ang pangunahing sasakyan para marating ang Barangay Abunda. At dahil nga malayo sa universidad, isa si Erlinda sa mga dalaga na hindi na nakapagtapos pa ng pag-aaral sa kolehiyo. Sa kanilang lugar naman nakilala ni Erlinda ang kanyang naging asawa na nakilala lamang bilang alias Budok Florentino. Taong 2020 nang ikinasal sina Erlinda at Budok. Hindi nagtagal nagkaroon nga ng isang anak na babae ang mag-asawa. Mahirap lamang ang buhay sa bayan ng mabuhay. At nakita nga ni Erlinda na mas malaki ang oportunidad kung sa Maynila siya magtatrabaho. Nakiusap naman si Erlinda sa kanyang mister na payagan siyang magtrabaho. Nung una nga tutol si Budok na lumayo ang kanyang misis sa kanilang mag-aama. Subalit hindi nagtagal pumayag na din si Budok at lumuwas pa nga ng Maynila si Erlinda. Nang nasa Maynila na si Erlinda, hindi niya nakakalimutan tawagan o video call ang kanyang mister at anak. Matagumpay naman si Erlinda sa kanyang trabaho at nakapagpapadala kay Budok ng pera. Ngunit sa pagdaan ng mga panahon, hindi pala masaya si Budok na nasa Maynila nagtatrabaho ang kanyang misis na si Erlinda. Palaging nagsiselos ang lalaki kahit wala namang itong basihan. Kaya naman kinausap ni Budok ang kanyang asawang si Erlinda na umuwi na lamang sa Zamboanga para magsama-sama silang tatlong pamilya. Sinabi din ng lalaki na siya na lamang ang magtatrabaho para maituguyod ang kanilang pamilya. Sumunod naman si Erlinda sa kagustuhan ng kanyang mister at umuwi nga sa Zamboanga, Sibugay. At pagbalik nga ni Erlinda sa kanyang bayan, naging maayos ang relasyon nila ng asawa niyang si Budok. Maalagang asawa si Erlinda at bumawi naman si Budok sa kanyang asawa, kaya siya ay naging sweet at mas naging mapagmahal na mister. Subalit walang mag-aakala na magiging viral at trending online sina Erlinda at Budok sa hindi magandang dahilan. April 10, 2025 nang nakatanggap ang mga pulis sa mabuhay ng tawag mula sa isang residente. Ayon sa tawag, may isang lalaki na kilala lamang bilang Budok na tinaga ang kanyang sariling misis. Medyo malayo nga ang nasabing barangay kaya natagalan ang mga otoridad para rumisponde sa lugar. Nakasalubong nga ng mga rumispondeng pulis ang grupo ng mga kalalakihan na may bitbit na babaeng may malaking pinsala sa ulo. Sinabi ng mga lalaki na iyon ang biktima na si Erlinda. Nahirapan din daw noon ang mga lalaki na bitbitin ang biktima dahil baka lalong magkaroon ng pinsala kapag hindi sila naging maingat sa pagbubuhat dito. At habang papunta nga ang mga lalaki sa ospital, tuluyan nang binawian ng buhay si Erlinda. At makalipas nga ang ilang oras na aresto din naman ang sospek na si Budok at dinala sa police station. Kumalat naman online ang isang video ng komosyon ng mga residente matapos umanong tagain ni Budok si Erlinda. Nakausap lamang ng mga pulis ang ilang saksi, kapitbahay at mga kaanak ni Erlinda. Ayon sa mga ito, nagdiwang pa si Erlinda ng kanyang birthday ng April 5, 2025. Nakita naman nila na masaya noon sila Budok at Erlinda. Kaya naman gulat na gulat sila nang nagawa umanong saktan at patayin ni Budok ang asawa niyang si Erlinda. Sinabi din ng pamilya ng biktima na nakwento ng babae sa kanila na may plano na pala siyang bumalik sa Maynila para muling magtrabaho. Wala naman daw kasing trabaho si Budok at kailangan ng kanilang pamilya ng pera para mabuhay araw-araw. Sinabi ito umano ng biktima sa kanyang asawa, sumbalit hindi umano pumayag ang sospek na muling umalis si Erlinda papuntang Maynila. At April 10, 2025 nang nakatakda na palang bumiyahe papuntang Maynila si Erlinda. Papunta na sana si Erlinda sa bahay ng kanyang mga magulang para magpaalam,
subalit inabangan siya ni Budok sa labas ng kanilang bahay. Nang araw na iyon, naiwan ni Erlinda ang kanyang cellphone sa kanilang bahay. Kaya naman napilitan ang biktima na bumalik sa loob ng kanilang bahay. At ang hindi niya alam, sinundan si Erlinda ni Budok sa loob ng bahay at doon sila nagtalo. Narinig ng ilang mga saksi nang sabihin ni Budok na kapag lumabas si Erlinda sa kanilang bahay, papatayin niya ang kanyang sariling misis. At nagulat na lamang umano ang mga kapitbahay na mag-asawa nang lumabas ng bahay si Budok na may dalang itak at may mga dugo ang kanyang suot-suot na damit. Ang mga nag-aalalang lalaking kapitbahay naman ni Erlinda at Budok ay nagpunta sa bahay ng mga sospek. At dito na nga nila dinatnan si Erlinda na may tama ng itak. Nagtulong-tulong naman ang mga kapitbahay ng biktima para itali ang kumot sa dalawang kawayan kung saan nila inalagay si Erlinda. At sa kalagitnaan nga ng komosyon, bigla na lamang umanong lumapit si Budok kay Erlinda at balak pa nitong saktan muli. Mabuti na lamang at naawat siya ng mga lalaki. Ngunit nasugatan naman ng isang umawat na lalaki. Nagtungo ang mga lalaki, dala-dala si Erlinda sa pantalan para isugod ito sa pinakamalapit na ospital. Ngunit dahil tila nga liblib ang lugar at medyo mahabang lakaran ang nangyari at sa tindi nga ng pinsala ni Erlinda, tuluyan ang binawian ng buhay ang biktima. At sa police station, tinanong naman ang sospek kung bakit niya iyon nagawa sa sarili niyang misis. At ayon sa sospek, nahuli niya ang asawa niyang si Erlinda na may ka-video call na ibang lalaki. Pilit daw na hinihiram ni Budok ang cellphone ni Erlinda pero ayaw itong ibigay ng babae. Nag-away daw sila mag-asawa at sa galit nga ni Budok, kinuha niya ang isang itak. At dito na nga niya tuluyang sinaktan ang kanyang misis. Kalaunan, kinasuhan si Budok ng kasong parricide at ikinulong. At ayon nga sa mga pulis, wala silang nakitang kahit anong konting pagsisisi mula sa sospek. May sabi-sabi naman sa barangay ni Budok at Erlinda, nalulong umano ang sospek sa ipinagbabawal na gamot kaya niya nagawa ang krimen. Wala namang lumabas na balita sa naging hatol kay Budok. Pero ayon sa ating batas, ang sinumang mapatunayan ng kasong parricide ay maaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!